po ang bayan ko. Bongga po, Olonga po. Bongga po ang bayan ko. Bongga po, Olonga po. Bongga po ang bayan ko. Bongga po, Olonga po. Bongga po ang bayan ko. Bongga po, Olonga po. Bongga po, bongga po, bongga po ang bayan ko. Bongga po, bongga po, bongga po, Olonga po. Pinagmamalaki saan man sulok ng mundo. Bongga po ang bayan ko. Bongga po, Olonga po. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Yes, magandang umaga, Olonga po. Ngayon po ay araw ng Martes, October 28, 2014, araw ng Sangguniang Monitor. So ito po ang inyong konsehal, ang inyong kaibigan, ang inyong friendship, Edic Piano. Ngayong umaga po ay hindi natin makakasama muli ang ating friendship Tet Marzan dahil siya po ay nagpapagaling pa, no? So kagawad Tet, alam ko nanonood ka at ang kanyang mother na si Beth Daduya. Magandang umaga po sa inyo dyan at magpagaling ka kagawad para makasama na kita. Unang-una bukas sa session natin, hopefully ay nandurong ka na dahil mabibigat yung gustong ipapasa ng ating mga kasama sa konseho at sana makasama rin kita sa Friday sa bagong time slot ng ating Sangguniang Monitor tuwing Tuesday at Friday 11 hanggang 12 ng tanghali. So, ang aming pong contact numbers kung gusto nyo pong magtanong o magkomento ay pwede nyo po akong i-text sa 0917-421-3446 sa Globe. At meron po tayo sa FB page, no, yung Sangguniang Monitor. I-click nyo lang po Sangguniang Monitor at doon ay pwede kayong mag-post ng inyong mga tanong o ng mga komentaryo at kami po ang bahalang magsabi dito sa Himpapawid tungkol po sa inyong mga komentaryo na yan o sa inyong mga tanong. Bukod po sa Sangguniang Monitor ay meron din tayong Olongapo City Council page. Napaka-controversial ngayon dahil lahat ng maiinit na balita ay doon po nanggagaling sa ating Olongapo City Council page dahil malakas ang loob, no, ng karamihan sa mga members doon, yung mga nagla-like sa Olongapo City Council page na talaga namang yung mga balita na hindi po binabalita ng Public Affairs Office ay doon natin matutunghayan o doon natin mababasa. So, sinasaladuhan ko yung ating mga kasama dyan, no? Yung mga masisipag. Yung iba, sinasabi nila ghost employees, no? Pero alam natin, medyo kilala natin yung mga tao na yan. At ayaw lang talaga nila banggitin, no? Yung kanilang mga tunay na pangalan. Kaya hindi sila naglalagay ng tunay na account. Normal lang po yun. Yung tinatawag sa mga writers, tinatawag yan ng mga pen names, ano? Kung ayaw talagang gamitin yung mga tunay na pangalan. At ang mahalaga po ay tunay at katotohanan o totoo yung kanilang mga binabanggit at ipinaparating sa madla. Ang mahalaga din ay maipabatid, no? Malaman ng taong bayan kung ano talaga ang nangyayari dito sa lungsod ng Olongapo. So yan po ay trabaho natin sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo dahil tayo po ay chairman ng Committee on Public Information and Media Affairs. So lahat po ng mga may kinalaman sa mga balita sa loob at labas ng Sangguniang Panglungsod ay matutunghayan nyo po unang-una dito sa Sangguniang Monitor, pangalawa po doon sa aming FB page, Sangguniang Monitor din, sa aming open page na Olongapo City Council at kaming dalawa ni Friendship Tet Marzan ay may kanya-kanya po kaming
account sa Facebook. Yung sa akin po, Edic J Piano, i-click nyo lang po, no? Kaya lang, hindi na ako makapagkuha ng friend request doon sa aking account dahil napuno na po siya. 5,000 na po yung aking friends doon, kaya gumawa tayo nung isa pa na open page, no, na account, yung Edic Piano. So kung gusto niyo pong makita kung ano yung mga ibinabalita natin, yung mga pag-update na ginagawa natin, i-like nyo lang po Edic Piano, o di kaya i-follow nyo po yung Edic J Piano. At ganoon din po yung ating kasamang si Konsehala Tet Marzan, ay malaki rin po yung following sa kanyang Facebook account, yung Irma Yvette Marzan Estrella. I-click nyo lang po yun. At doon din ay makakakuha kayo ng mga update kung ano ang mga nangyayari sa loob at labas ng Sangguniang Panglungsod ng Olongapo. So yung pong mga balita natin. At mamaya po ay ibabalita natin kung ano yung mga pumasok sa first reading. Medyo marami-rami yun sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo. At meron pang third reading at medyo controversial, no? Mamaya tayo magko-komentaryo diyan. Samantalang yung mga nangyayari ngayon, no, dito sa ating lungsod, hindi lang talaga yung malaking balita na yan, magdadalawang linggo na o magtatatlong linggo na yung tungkol sa kaso ni Jennifer Laude, no, na hindi lang malaking balita o pinag-uusapan dito sa lungsod ng Olongapo, kundi sa buong Pilipinas na, no, na pinag-uusapan ito, at nakakarating na rin syempre pa sa ibang bansa dahil nga sa meron tayong FB o yung mga social media, no, yung Twitter, yung FB at kung ano-ano pa, na diyan naman talaga nababasa at madaling nabibigyan ng impormasyon yung ating mga kababayang Pilipino sa ibang bansa o maski na yung mga tiga-ibang bansa, no? At sige po, tayo ay babalik at sasabihin na po natin yung mga balita sa loob ng Sangguniang Panglungsod sa ating pagbabalik. Diyan lang po kayo. Mula sa lungsod ng Olongapo, ito ang Subic Broadcasting Corporation. Himpilan ng radyo, DWGO, 1008 kHz, kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Achieve, 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 achieve. Push mo yan, career, 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 career. Push mo yan, sige, 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 sige. Push mo yan, araw, 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 araw. Post mo yan. And Curtis here, pag nagkasakit o nag-low energy ka, hindi mo maaaraw-araw ang pag-achieve ng happy mo. Kaya dapat mag-Enervon everyday. Dahil pag araw-araw malayo sa sakit at may energy, ang happy, palapit na palapit. Make happy, 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 happen. Push mo yan. Mag-Enervon everyday. Multivitamins is the generic name of Enervon. We accept Lady Bed Spacer. And don't you worry about the rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24/7 armed security guard with trained guard dogs and CCTV cameras. It is also well lighted at night. Plus, we have a backup generator set just in case the electricity is off, and a strong water system for everyday use. We are located at Purok 3D, Farmers Lane, Mayuni Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Contact this number and look for Miss Libay. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor.
Yes, nagbabalik po ang Sangguniang Monitor at kanina po bago tayo nag-commercial, no, medyo nabitin tayo doon sa ating komentaryo. Kailangan kasi nating ipasok ang ating mga patalastas. Yung tungkol po doon sa kaso ni Jennifer Laude na sinasabi nga natin hindi lang pang-Olonga po, hindi lang local, no, kundi national talaga. Maski nga yung ating presidente ay naisama na dito sa issue ng kaso ni Jennifer Laude dahil doon sa kanyang statement ng ating President Pinoy, no, na pag hindi niya daw kakilala ang isang namatayan ay hindi niya pinupuntahan, naging ugali niya na daw po yun. Pero lumikha ito ng malaking katakot-takot na issue, no, dahil nga ipinalabas pa, no, lalo na sa social media nung namatay si Nino, yung kanyang ama, at si Cory, yung kanyang ina, talaga namang andami, no, halos milyon yung mga taong nagpunta at para makiramay na hindi naman kilala. Yung mga taong yun ay hindi naman talaga personal na kilala at hindi rin nakakilala nung father at mother ni Pinoy at kaya nga medyo naasiwa, no, marami ang medyo nagbigay ng kritisismo sa ating pangulo doon sa kanyang naging statement na hindi siya pupunta o sa dadalaw doon sa burol o sa libing ng ating kababayan na si Jennifer Laude. So, malaking issue pa rin po. Kahapon nga ay nagkaroon na ng second preliminary hearing, no, sa Justice Hall dito sa Olonga po. Tayo po ay nagpunta doon para matunghayan nga at no, nagdala tayo ng mga kaibigan. Kaya lang hindi sila talaga nakapasok doon sa vista na tinatawag doon sa loob dahil mahigpit po yung bilin ng judge na yun lang talagang mga concerned parties, yung mga kamag-anak, halimbawa ni Jennifer Laude, yung mga lawyer, no, yung mga importanteng tao lang tungkol doon sa kaso ang pwedeng pumasok. So lahat ng media, nagkakagulo sila doon sa labas nung vista, no, at pagkatapos naman ng hearing ay nagkaroon ng press conference, no, at nag-appear na naman doon katulad nung unang preliminary hearing na nagkaroon din ng press conference, of course ang kanilang lawyer na si Attorney Harry Roque, yon, at yung kanilang attorney na si Virgie Suarez, no, at of course nandoon pa rin yung mother ni Jennifer, yung kanyang sisters, yung dalawang sisters, no, ay nandoon at talagang well covered ng media itong kaso na ito, no, na kay Jennifer Laude na hanggang ngayon nga ay pinag-uusapan pa rin. At unfortunately, marami, lalo na dito sa ating lungsod, maraming mga bashers, no? Kung sinusubaybayan niyo po yung mga posts sa social media, imbis na magpahayag ng simpatya, no, ng pakikipagdalamhati doon sa biktima na ating kababayan na transgender woman na si Jennifer Laude, ay kung ano-ano pang masasamang mga komento ang sinasabi at kung ano-ano pa ring mga espekulasyon, no, ang sinasabi na yung kesyo hindi daw si Pemberton ang pumatay, na yung daw kaibigan niya na si Barbie ang suspect, etc., etc. So nagkahalo-halo na po yung mga balita tungkol dito sa kamatayan, no, ni Jennifer Laude, pero tayo pa rin ang sinasabi nga natin sa simula't simula pa, yan pong pagpatay na yan ay dapat kinukondena, no, at nakikita natin na yung si Jennifer Laude na ating kababayan na isang transgender woman ay sinasabi nga biktima ng hate crime, ay dapat pinapaalala natin sa ating mga kababayan na gaano pa man o yung pagtingin nila doon sa victim ay dapat kinokondena natin yung klase ng pagpatay, no, yung heinous crime na ginawa, no, talaga namang hindi makatao na pagpatay sa ating kababayan. So yun muna talaga ang ating kinokondena at dapat lahat tayo ay magkaisa dyan sa pagkokondena sa pagpatay sa ating kababayan na si Jennifer Laude. So yung iba pang mga issue at saka na po yun, no? Total naman ay nasa korte na yan, so pinag-aaralan ng husto at kahapon nga doon sa mga balita, no, sa
telebisyon at sa radyo ay sinasabi nung judge na ayaw niyang magkaroon, na ayaw niyang mabutasan yung both side, no? Yung lalo na sinabihan niya yung mother ni Jennifer kasi yun talaga yung very emotional, no? Natural lang po yun sa isang ina na ang anak na sinasabi niya na malaki ang ambisyon sa buhay, na nagpapaaral ng kanyang mga kapatid at marami pang mga plano sa buhay, at basta na lang kinitil ang buhay, no, ng hinihinala na supposedly nga ay dapat magtatanggol sa atin, no, na kaibigan natin ng matagal na panahon. Yung isa sa kanila ay yun nga, isang Amerikano, kaya dapat tinitignan natin ito, no? Hindi mismo yung tao, yung nasyonalidad ng tao yung ating kinokondena, kundi yung act of killing ang ating kinokondena dito. So, ayun po, yung mga kaganapan hanggang ngayon, hindi pa rin matapos yan. At kahapon nga ay medyo napag-usapan namin ng aking kaibigan na paano na yung kaso ni Vanessa. Natatandaan niyo po ba si Vanessa? Yung ating isang alamat na po yan sa lungsod ng Olongapo dahil isa siya sa mga nagpasimula nung yung industriya ng hair salon, no? Yung mga paggupit, pag-aayos, hairdressing, pag-makeup. Kilala yan si Vanessa, no? Nakalimutan ko lang yung kanyang tunay na pangalan. Pero kilala yan sa buong Olongapo. Siya po yung nag-aayos noon kala Madam Kate Gordon, at hanggang ngayon, bago siya namatay, ay siya rin yung nag-aasikaso doon sa paggugupit ng buhok at I think pati makeup, no, ng ating First Lady ng lungsod na si Madam Cynthia Paulino. So medyo matagal-tagal na rin po yun at unsolved yung kaso, no? So ngayon lahat tayo nagkakagulo dito kay Jennifer Laude, pero yung isa nating kababayan na pinatay at ang pumatay ay kababayan din natin ay parang nawalan na, no? Na hindi na napag-usapan. Unsolved yun at hinihiling natin sa ating mga pulisya na balikan naman po yung kaso nung kay Vanessa, no? Dahil hindi naman po isang ordinaryong tao, maski ordinaryong tao yan, na dapat talaga tinututukan yung kaso. Pero si Vanessa ay isang alamat na dito sa lungsod ng Olongapo. Lahat ng mga hairdresser dito ay halos kilala yan, no? At kinikilala at nirerespeto na hairdresser dito. So, bigyan din natin ng pagkakataon naman na yung kaso niya ay mabalikan ng ating mga pulisya at ma-solve naman kung sino yung pumatay. Kasi hanggang ngayon ay hindi pa yan nasa-solve at nakakawala pa yung suspect dyan. At ganoon din naman doon sa, kasi sunod-sunod na mga patayan dito sa ating lungsod, ano, ang nangyari. Actually, nung araw na pinatay si Jennifer Laude ay meron pang isang natagpoang patay dyan sa dito sa East Tapinac, no? At meron din bago naman yung killing kay Jennifer ay meron din doon sa may natagpo ang patay din doon sa may memorial, no, sa Bacon Street. So halos magkakasunod yon dahil hindi na natin napansin dito sa lungsod ng Olongapo dahil nakatutok na nga tayo dito kay Jennifer. So tignan po natin yan, yung ating kasama sa Sangguniang Panglunsod, no, na chair po ng Committee on Peace and Order, no, ay dapat tinitignan ito at tinututukan ito, no. Meron tayong Peace and Order Council, dapat tinututukan din dahil hindi lang mga patayan ng mga sunod-sunod ang nangyayari dito sa lungsod ng Olongapo, kundi pati na rin yung mga nakawan, yung mga snatching dito sa May Marikit Park, no, na kuminsan yung mga estudyante na papadaan lang diyan, ini-snatch yung kanilang mga gamit, tinututukan, etc. So tignan po natin yan dahil mahalaga po ang peace and order dito sa ating bayan. At yung mga lugar nga natin, karamihan sa ating mga barangay, ang didilim, no? Sa barangay Santa Rita na lang, ito talaga yung malaking, medyo matagal-tagal na rin problema. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin naiilawan? May malaki pong budget ang ating mga barangay para bigyan ng priority itong mga ilaw sa poste, no? Kasi pag walang ilaw yan, maraming nangyayari. Either may krimen na mangyayari dyan o yung droga. So nagiging palasak na rin po ang paggamit ng ating mga kabataan sa droga dito, na pag may mga madidilim na lugar dito sa ating lungsod ay doon sila mismo sa daanan, madilim at hindi sila nakikita, doon sila nagsasyabu at kung ano pa man na klase ng droga yung kanilang ginagawa sa mga madidilim na lugar. So yan po ay dapat tinitignan. Dapat po priority ng ating lungsod, ng ating
Mayor's Office ang peace and order dito sa lungsod ng Olongapo. So tayo po ay magbabalik at babasahin na po natin yung mga nasa first reading, second reading at third reading. Meron ng third reading sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo sa pagbabalik po ng Sanggunian Monitor. We accept Lady Bed Spacer. And don't you worry about the rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24/7 armed security guard with trained guard dogs and CCTV cameras. It is also well lighted at night. Plus, we have a backup generator set just in case the electricity is off and a strong water system for everyday use. We are located at Purok 3D, Farmers Lane, Mayuni Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Contact this number and look for Miss Libay. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The Memories of Life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Yes, nagbabalik po ang Sanggunian Monitor at bago natin basahin yung mga nasa first reading, second reading at third reading para sa aming session bukas sa Sanggunian Panglungsod ng Olongapo ay gusto ko lang pong batiin ang kagabi ay nandoon tayo no sa yung first anniversary ng Palace Super Club at nakasama po natin yung ating dating konsehal ng Abukay, Bataan at ngayon ay board member ng Bataan na si Terry Honor. So binabati natin at kina-congratulate natin na very successful at very entertaining yung kanyang concert kagabi dyan sa Palace Super Club, and congratulations na rin sa first anniversary ng Palace. Ayan. At alam niyo po, meron ding mga nagrereklamo sa atin yung tungkol po dito sa mga taxi na nakaparking dyan sa may likod ng SM sa may Saulog, no? Medyo nakapansin-pansin po yan lalo na noong burol ni Jennifer Laude kasi talaga namang siksikan, no? Bukod sa ang dami nang media doon, andun yung Saulog, andun dumadaan yung iba na pumapasok at lumalabas ng SM, itong mga taxi na nakaparking doon, no? Yung mga taxi ng SBMA na sa aking pagkakaalam ay walang permit, no? Hindi po yan dumaan sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo. So, yun lang,
yung ating pong chairman ng Committee on Transportation and Traffic ay tinatawagan ko ng pansin na bigyan ito ng kaukulang pagtingin o pag-aaral dahil itong mga nakakasikip na mga taxi na actually hindi masyadong nakikinabang ang Olongapo dyan. At yung iba dyan, I believe, ay wala pang franchise, ano? May problema sa franchise. Pakitignan naman po ito, no? Kasi ang dami namang pwedeng parking sa loob, no? Sa Subic Bay Freeport Zone. Bakit ito pang lugar natin sa isang napakasikip na lugar dyan? Dyan sila magpa-parking. At ito ang ating night market. Sinabi nila, nung pinapapasan nila yan, na may malaking pagbabago, no? Ibang klase ng night market itong gagawin. Pero, unfortunately, nakikita natin ngayon talagang wala pa rin. Ganun pa rin katulad ng dati. At ang balita natin, yung unang kausap nila dyan ay medyo ano man tawag, nag-withdraw, no? Kaya bagong organizer ata, no? Yan po ay atit pang i-confirm sa ating mga kasama sa Sangguniang Panglunsod. So by the way, sa first reading po sa aming session bukas ay meron kaming 12 items, no? At babasahin ko na lang itong mga bagong pumasok dahil yung iba po ay medyo matagal na dito at ilang beses na rin naming paulit-ulit na binabasa dito sa Sangguniang Monitor. So sa item number 7, yung Draft Ordinance number 2014-0-31, an ordinance prohibiting any acts of discrimination within the city of Olongapo on the basis of sexual orientation, gender, disability, age, health status, religion, race, and nationality. Sponsored by City Councilor Eduardo J. Piano and City Councilor Irma Yvette Marzan Estrella. So ito po ay ating ipinasok dahil nga dyan sa mga nangyari, no? Yung hate crime na nangyari at yung killing sa ating transgender woman na si Jennifer Laude na isa nating kababayan. So importante po na magkaroon na tayo ng ordinansa hinggil sa bagay na ito. At yung item number 8, Draft Resolution number 2014-R-112, a resolution adopting proclamation number 1906 declaring October of each month as National Indigenous Peoples Month and further adopt proclamation number 486 declaring October 29 of each year as National Indigenous Peoples Thanksgiving Day in the city of Olongapo. Is sponsored by City Councilor Igmedio M. Gonzalez Jr. So medyo na-delay ata ito. Dapat nung mga bandang umpisa pa lang ay dapat September pa lang, no? Mga last week ng September o first week ng October ay dapat na gawa na itong resolution na ito dahil October po iyon yung tinatawag na the National Indigenous Peoples Month, no, ay October po. At yung item number 9, Draft Resolution number 2014-R-113, a resolution declaring and conferring the title Adopted Son of Olongapo to Honorable William D. Sessoms, Mayor of Virginia Beach, Virginia, USA, for his outstanding contributions in forging the sister city relationship with Olongapo City and his leadership in promoting trade relations, tourism, educational, cultural exchanges between the two cities. Unanimous po yung sponsorship nito. Item number 10, Draft Resolution number 2014-R-114, resolution ratifying the Memorandum of Agreement entered into and signed by City Mayor Honorable Roland C. Paulino with BEZ Finds Exhibit represented by its agent, Mr. Sunny Boy M. Bayantol, regarding the conduct of the Christmas Bazaar. So ito na po yung sinasabi natin, no? So meron ng pangalan itong organizer na sinasabi nilang kakaibang Christmas Bazaar o night market daw ngayon, taon na ito. At yung item number 11, Draft Resolution number 2014-R-115, a resolution of commendation and gratitude to University of Cordilleras through its community and Project Helen, represented by Dr. Leonarda R. Aguinalde in her capacity as Vice President for Administration and Center for Social Responsibility, CSR, Director, for donating several books, 2 kits for K-12 and 5 wheelchair to several academic institutions located in the city of Olongapo, sponsored by City Councilor Noel Y. Atienza. So binabasa lang po natin in toto kung ano po yung nakasulat dito. At yung item number 12,
Draft Resolution number 2014 R-116, a resolution granting the application of the establishment, management, operation, and maintenance of cockfighting within a licensed cockpit arena, and thereby cause the issuance of franchise to the applicant subject to compliance to existing laws, rules, and regulations. So ito po ay nasa first reading na itong paglalagay o pag-create ng sabungan. No, ay tayo po ay talagang sa umpisa pa lang ay sinabi na natin na hindi natin gusto itong panukala na ito at tayo po ay mag-u-oppose dito sa panukalang ito dahil ayaw po natin na yung ating mga kababayan ay malulun diyan sa sugal. At sabong yan, ang daming sinisirang pamilya po ng sabungan, no? Marami ng pag-aaral diyan at napaka-negatibo ang mga nangyayari diyan. So tapusin lang po natin pati po sa second reading. Ngayon po ay merong 4 na items, yung Draft Ordinance number 2014-0-22, an ordinance abolishing the garbage collection fees for residential houses. Kami po ng dalawa ni Konsehala Tet Marzan ang proponent nito at sinasabi ng chairman ng Committee on Environment na si Attorney Noel Atienza na magkakaroon siya ng committee hearing sa Thursday, no? Dahil po sa Friday, by the way, ladies and gentlemen, sa Friday po ay admin leave. Ibig sabihin ay wala pong pasok sa October 31 dahil para mabigyan ng pagkakataon yung ating mga kababayan, yung mga empleyado din sa City Hall na makapunta po, lalo na kung nasa probinsya dahil po sa paghahanda sa pistang patay, no? At sa ayan, sa item number 2 ng second reading, Draft Ordinance number 2014-0-29, an ordinance providing medical benefits for Olongapo City government employees. So kaming dalawa din po ni Konsehala Tet Marzan ang nag-propose nito na yung ating mga nagtatrabaho, mga empleyado sa city government ay mabigyan ng mga medical benefits. So nagkaroon na po kami ng committee meeting tungkol dyan. At yung number 3, Draft Ordinance number 2014-0-14, an ordinance prohibiting the use of plastic bags. Ito po ay matagal na rito at hindi natin alam kung kailan ito ipapasa ng proponent na si Attorney Noel Atienza. At yung item number 4, Draft Resolution number 2014, thus 111, a resolution congratulating and commending the winners of the 2014 International Mathematics and Science Olympiad, sponsored by City Councilor Benjamin Cajudo II. At yung sa third reading naman po, Draft Ordinance number 2014 0-23, an ordinance adopting or approving the schedule of base unit value per square meter for land for general revision effective year 2012 and schedule of market values for building per square meter floor area and fixing the assessment levels to be applied thereto to determine the corresponding assessed values for purpose of the 2015 general revision of property assessments to be undertaken hereafter pursuant to the provisions of Republic Act number 7160, otherwise known as the Local Government Code of the Philippines, sponsored by City Councilor Noel Y. Atienza. So ito po, sa madaling sabi, ito po yung pag-reassess at pag-revalue, no, pagtingin ulit sa ating mga properties, yung ating mga lote, no? At ang resulta po niyan ay magtataas po ang bayad sa buwis ng ating mga lote at yan po ay tinutulan natin. Bumoto po tayo ng no at ngayon ay nasa third reading na po ito at ipapapasa na ng tuluyan. Ang sinasabi ko lang, 2016 kasi nila ipapatupad ito ay bakit hindi yung mga bagong mahahalal sa 2016 ang magkaroon sana o magpapasa o pag-aralan itong pagtataas ng buwis sa ating mga real property tax. So yun po lahat yung mga pag-uusapan namin sa Sangguniang Panglusod ng Olongapo bukas sa aming session. So maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong panonood. Binabati lang natin lahat ng ating mga suki, no? Yung sa Sangguniang Panglusod ng Olongapo, lahat po ng mga staff diyan nanonood sila. Yung aking mother, si former Kagawad Rose Piano at yung mga tiga Bigonya, tiga Santa Rita, yung mga suki natin sa mga bundok, sa East Bahak-Bahak, sa Mabayuhan, sa Kalaklan, sa Barreto, sa New Cabalan. Yan po, nakatutok sila dito sa SBC TV 22 at yung mga drivers, yung mga vendors sa palengke. Magandang tanghali na po sa inyong lahat, no? Sige po, magpapaalam na po ang inyong konsyal at babalik po ako sa Friday sa katapusan, no? October 31, babalik po ang Sanggunian Monitor. Salamat po.
Salo sa 45 minutong balitaan ni Raffy Tulfo at Cherry Mercado. Ito ang aksyon sa tanghali. Mas Antosia, Aguio, Luzon, Visayas, Mindanao. Karon magdubol na krimen ang bumulaga sa mga